Lord, salamat po sa araw na ito na kahit may bagyo, pero ikaw pa rin ang pinamumuna namin. Salamat sa pagkakataon. Hindi lahat ng tao ay mabibigyan ng pagkakataon na ito. Kaya salamat po, Panginoon, dahil nandito kami sa iyong presensya at na nagpupuri sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa habang kami po ay nakikinig sa iyong salita, Panginoon. Allow your Holy Spirit, O God, to move in our lives. Meet our needs, Lord. And Father, we pray that your Holy Spirit continue to move in the life of each and every one, even for your covering upon us, Lord, as we continue to listen and do your will, Father. Thank you. Bless now your people. Bless your word that we are about to hear in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Kahit bumabagyo sa Pilipinas at parating dito sa Hong Kong, pero salamat pa rin sa Panginoon dahil tunay na walang nakakahadlang kung tayo ay nakafocus sa Panginoon. Kaya praise the Lord at nandito tayo na nagpupuri. Amen? Kaya nasa online, praise the Lord, dahil wala pang alas 2, marami na tayong viewers. Ibig sabihin, talagang nag-aabang pa rin. No? Kaya purihin po ang Panginoon. May the Lord bless every one of you. Inaga po natin, maaga po ang service natin because 2 o'clock magwa-warning and I think alas 4 na, kaya alas 4 na ay darating na ang bagyo, kaya kailangan umuwi itong mga kapatid na maaga. Okay, so this afternoon, I would like to remind each and everyone from the book of Daniel, chapter 3. And this is Daniel's commitment to prayer. Makita natin dito kung gaano po ka-committed si Daniel sa kanyang communication, sa kanyang connection, at sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Kaya basahin po natin at habang binabasa natin ay kinukuha natin yung mga aral na makikita dito. Si Daniel ay isang ordinaryong tao na kagaya din natin. Pero sa pamamagitan ng kanyang buhay, makikita natin dito ang ang commitment niya sa Panginoon. At napakaganda po na ito ay ating tularan habang tayo din ay nabubuhay na naglilingkod sa Panginoon, dahil ito po ang isang paraan para tayo po ay hindi matitinag mula po sa kamay ng ating Panginoon. So in Daniel chapter 6, okay? Yan. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom. So, mamili siya ng mga kaaya-aya at alam niyang magaling. Yeah? O sa Pilipinas ay pumili si Marcos ng kanyang mga cabinet members na akala niya ay magaling at nakakatulong siya na mag-rule throughout the kingdom, throughout the Philippines. Ayan. Magandang example natin para talagang makuha natin. No? Okay, verse 2. With 3 administrators over them. So,
may tatlong administrator na maghawak, no? One of whom was Daniel. Oh, si Daniel, ang isa doon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon dahil sa mga matataas na opisyal sa Pilipinas, may mga believers din, no? Okay. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Yan, yung mga administrators na yan, sila ang nagbabantay sa Pilipinas. Maraming mga, the head of the Senate, the Congress, ano pa, mga ombudsman, mga ICI, may leaders at mga ganon, ano? The satraps were, okay, next, yan ang makakatulong sa sa king, no? Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Kakaiba si Daniel. Kakaiba. May kwalidad sabi dito, exceptional qualities. Kakaiba talaga. Madidistinguish na kakaiba talaga ang anak ng Panginoon. Amen. Kaya sana po ay ganon din tayo. Mayroon tayong exceptional qualidad, ugali, na makikita, kakaiba tayo na anak ng Diyos. Amen? Amen. Kaya lalong-lalo na kayong may kasama, pakita ninyo na talagang kakaiba kayo. Para sabihin ng amo ninyo na ay kakaiba ito. Ganun. Hallelujah. Okay. Verse 4. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs. O, tingnan ninyo ito Si Daniel kakaiba. Si Daniel talagang wala silang makita. Humahanap sila, alam niyo, kahit pala noon, may crab mentality. May crab mentality na kung nakikita nila na medyo na umaangat yung isa, ay talagang nakahanapan ng butas para i-pull down. Kahit sa gobyerno natin, ganyan. Yan. Grabe ito. Hinahanap nila, lalo-lalo na sa government affairs, sabi niya dito. But they were unable to do so. They could find no corruption in him. Corruption talaga. Grabe ang nasyon natin. Grabe ang corruption. Buti. Tingnan ninyo si Daniel na alagad ng Diyos dito, walang corruption. Walang corruption. Sana yung mga namumuno din na akala nila alagad ng Panginoon, sana walang corruption. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Talaga na matalog ni Daniel. Wanti corrupt kanya na. Negligent. Talagang trusted talaga ito. Praise the Lord. Verse 5. Finally,
finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Oh, talagang hanapin nila kung paano nila. Pero wala silang mahanapan. Tingnan ninyo ito wala silang nahanapan. Pero, naghanap pa rin sila. Ang ginawa nila, gumawa sila ng paraan that has something to do, sabi niya dito, with the law of his God. Ganun ang Kristiyano. Ganun ang Kristiyano, ikaw ang tinitingnan nila. Kung may pagkukulang ka. Kung wala silang makita sa'yo, maghahanap pa rin sila. From head to foot. Ganon. Maghahanap pa rin sila. Ganon si Daniel. Kaya kung ganon ang ginagawa ng mga unbelievers before, di hanggang ngayon, ganon pa rin. Kaya huwag kayong magtataka. Huwag kayong magtataka. Kaya ito ang napili ko. Maraming commitment dito. Pero ito ang napili ko para reminder sa bawat isa sa atin. Tingnan natin. Ang susunod. Kayo naman ang magbasa. So the administrators and the satraps looked to the king and said, O King Darius, live forever. Tingnan ninyo Alam ninyo ang mga kalaban. Talagang ginugrupo pa rin nila ang sarili nila. Against sa mga totoo. Tignan ninyo ang nagrally sa Pilipinas. Mayat ko man noon, nagrally dahil may sa niya. Dalat-dalat, kumumiwalay. Dapat nagrarally dyan na Marcos ka ni Duterte, bumabada ka no. Ang confused na lang tipang tao. Nagito'y na, against Daniel. Pumunta sila sa hari. Wala silang maghanapan. Ang nakita na nila, yung mga bagay-bagay na may kinalalaman sa Diyos. So pumunta sila, anong nangyari? Kayo ang tagabasa, ako ang taga-explain. Ganon, para naman ating kapatid. 1, 2, 3. The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next decade, except you, O king, shall be thrown into the lion's den. Tingnan ninyo. Gagawa daw sila, pumunta sila, lahat sa king, para sabihin nila kay king na mag-agree siya na gagawa ng utos na walang mananalangin sa ibang Diyos ng 30 days. 30 what? Yeah. For 30 days. Except na si king. At kung may nananalangin sa ibang Diyos, ay may tatapon doon sa lion's den. Tingnan ninyo, bakit ganun ang decree? Wala naman kinalaman yan sa, sa niya sa gobyerno. Bakit kailangan pa ang king ang pupurihin or kung saan ka manalangin? So, ayan po ang decree nila. Next verse. Now, O king, issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered in accordance with the laws of the Medes and Persians, which cannot be repeated. Ari, mag-issue ka, maglabas ka ng law
at silyuhan mo ito para hindi ma-anchored, para hindi mapapalitan or yan. In accordance with the laws of the Medes and Persians, which cannot be repealed. Yan. Ganun ang sinabi nila sa king. Next verse. So he understood the reading writing. Next verse. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Oh, tingnan ninyo. Kahit pinirmahan yung hari, sinilyuhan yung law na yan. Pero ang ginawa ni Daniel, noong napakinggan at nalaman niya na na-publish yun, ang ginawa niya, umakyat sa kanyang tahanan. Nag-pray siya. Sabi ko, talagang, kung for example, yung bahay ni ganyan, naka-open ang window, for example, at siya'y nananalangin doon. Parang imposiblihan na nakikita nila. Pero nakita nila dahil yan talaga ang kanilang minamanmanan. Di ba? Nakita nila talagang yan kasi ang minamanmanan nila dahil nga hinahanap nila ang butas eh. O imagine nung nandun ka sa room mo tapos nag-kneel down ka, no? Para timapad mong sisiim. Sinisiim da. Iso nga nagpuntada. Ang napakaganda dito, sabi niya, 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Tingnan ninyo. Kahit ganun ang utos, kahit may nagawa na law na ganun, hindi pa rin, tingnan ninyo ito sabi niya, 3 times he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he has done before. Ibig sabihin, kahit nalaman niya, kahit ganun, pero, ang ginagawa niya sa kanyang pananalangin, in his prayer life, he never changed. Hindi pa rin nagbabago. Kahit anong ginagawa nila, kahit anong hindi pa rin nagbabago. Ang activities ni Daniel sa kanyang pananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Oray na bumagbagyo. Ano nga una nga, imasok ang timatulog ka. Ang rason kung saan lumapad niya simbahan ta. Ang tudumot, ang bagyumot. Malaydayaw ti ako, taagda kayo dito eh. Amen. Kaya't na sa kaman, awang kumakalapad. Amen. Kung nakaroon ni Bisande. Talagang masapong tuduman. Nadala takiti paraan na mapantayo ang gayaw ti ako. Mapantayo. Maliban lang, tulog ti apoy, ang bukakatid daga. Di magsiguro mabalin ka excuse. Praise the Lord, ito'y Hong Kong. Ano ti paraan, yun? Mabalin ka ang NTR, aman tulog ta NTR. Madahil-dayag ti ako. Daming paraan para tayo makarating. Maliban lang, of course, no, nagitiamo yung talaga nga handa nga ipalubos na kayo. Okay lang. Siyempre, pananagutan na kayo sa amo ninyo kung ano man ang mangyari, for example. But we praise the Lord as long as they will allow you to come. The protection of God will be upon you. Amen. Yan. Ganon si Daniel. Praise the Lord. Next verse.
And these men went as a group and found the young men praying, asking God for help. O, tingnan ninyo, sinisiimda, isa nga napanda. Huh? Talaga nga, sinisiimda. Dati teleskop da, na? Isa nga, talaga nga napanda. Yeah? Ganon ang kaaway, minahaman-manan ka. Yeah? Kung wala silang mahanap, talagang hindi sila mag-give up. Pero ito, kung ganon ang kaaway, ganon din tayo, hindi tayo mag-give up sa activities natin para sa Panginoon. Amen? Yan. Kita nila si Daniel na nanalangin. Next verse. So they went to the king and spoke to him about his royal decree. Did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or man except to you, O king, would be thrown in the lion's den? The king answered, the decree stands in accordance with the laws of the Medes and Persians, which cannot be repealed. Tingnan ninyo. Kaslangay mo't laan na niya. What? Ni demonyo ka, mapanagpulpulong ka niya akong Diyos. Na ito'y mapanag ang pulong niya iking, na mapanag isumbong. Yan. Di ba dati naramid mo nga kastoy nga lintag. Yan. Nga ni kaanuman, 30 days kat awan ko matag kararag ka na luma. Kat dijay kat siniliwaan. Katuan mo lang ni king. So, anyati sumaruno. Then they said to the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or to the decree you put in writing. He still prays 3 times a day. Oh, kita nyo? Napanday yung pulong. Dahil ito'y Daniel. Kunada. Haan nga dumdum nagkin ka. Haan nga dumdum nag. Iti lintag na yung pangulong mo. Agkarkararag lang ta. Yeah? Nananalangin pa rin siya 3 times a day. Sino ti agkarkararag 3 times a day? Kung kumain daw, breakfast, lunch, dinner. Ang masaklap, napaka-short. Kung minsan dahil gutom na gutom, alam mo na, Lord. Pero si Daniel dito, nag-kneel down. Hindi naman kayo nag-kneel down, manalangin kayo sa pagkain, hindi naman kayo nag-kneel down. Si Daniel, kneel down and pray, sabi niya. Yan, so nga talaga ibang ano yun, ibang talaga si Daniel at sa Panginoon lang. Hindi yung pagkain, no? Hindi pagkain yun. Sinong nag-kneel down? Bago kumain na, mag-kneel down. Mag-kneel down muna tayo, manalangin. Baka naman, believer, ayaw nila. Ayaw nila makikain. Okay. Next verse. When the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Tingnan ninyo, na may saan kay hari. Tingnan ninyo, kahit ang hari na magaling, wala. Minaisaan na tayo dyan, Di kalaban. Kaya ito, nung napakinggan niya na ganon, he was greatly distressed, sabi dito. Yeah? He was determined to rescue Daniel. Ibig sabihin, wala sa isip niya yun, na si Daniel ang kanilang tinitira nila. Yeah? Yan. Pero, wala. And made every effort until sundown to save him. Pero wala siyang magawa dahil sinilukan niya din ang law. Yan. Pero tingnan ninyo, kahit ang hari na may saan, kas na ngayon, gusto naman mangyari
kaya yun. Na may saan, mamaysaan. At ganun talaga ang kaaway. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Kailangan mag-ingat tayo. Tingnan natin. Okay. 1, 2, 3. Then the man went as a group to the king and said to him, Remember, O king, that according to the law of the Medes and Persians, no decree or edict that the king issues can be changed. O, tingnan ninyo. Talagang, kumakat. O, awan di mabalin mo. Kasi nilyo ang kaya. Kasi dyan, wala kang nagagawa dahil sinilyuhan mo yan. Nag-issue ka. Hindi ito mati-change. Kaya kailangan talaga maitapon si Daniel sa lion's den. Dahil yan ang laman ng decree na yon. So, next. So the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, May your God whom you serve continually rescue you. Masakit man sa hari, pero kailangan niyang gawin dahil siya ang nagsilyo doon sa kautusan. Pero ang maganda dito, sabi niya, so the king gave order, and they brought Daniel to threw him into the lion's den. The king said to Daniel, May your God, whom you serve, continually rescue you. You see, continually. Ibig sabihin, itong king na ito, alam niya, may alam siya na nare-rescue ang Diyos si Daniel. Kaya sabi niya, May your God, whom you serve, continually rescue you. Next verse. A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the rings of his nobles, so that Daniel's situation might not change. Ang kasureda ka? Sinuraan na pa iti bato. Sada similyon. Ang kasureda ka? Grabe, ano? Para hindi ma-change ang situation. Kaya tingnan ninyo, very powerful yung silyo na yan. Very powerful. And that is, kaya, yung silyo ng Panginoon din, the Holy Spirit. Yeah? And the Holy Spirit na silyo ng Panginoon para po sa mga nananampalataya. Very powerful din yun. Kaya, praise the Lord. Next verse. Then the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him, and he could not sleep. Bumalik yung hari sa kanyang palasyo. Makita natin dito din ang ano ng hari kay Daniel, no? Pero wala siyang magawa. Otherwise, baka siya ang sisingilan at papatayin, no? And the king bumalik doon. Spend, sabi niya, night without eating. Nag-fasting. Nag-fasting yung hari. Without any entertainment being brought to him. Alam natin ang mga hari talagang kung ano-ano dyan, kung minsan nag-ano sila para yung mga magagandang dalaga, nagdandan sila sa harapan nila, di ba? Ganun. Mga iba't iba pa. At sabi niya dito, and he could not sleep. Hindi makatulog. Alam niyo kung hindi ba, parang kung bakit hindi makatulog. Nangungusap ng Panginoon sa kanyang isipan. Yeah? Kaya, ganon. Ginigising ng kanyang konsensya. Kasi yan ang titao niya. Next verse.
At the first light of dawn, the king got up and carried the lion's den. Umaga, pagbangon. Yan. Next. When he came near the den, he called the den in an anguished voice. Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Pumunta doon. Lumapit siya. He called to Daniel in an anguished voice. Anong anguished voice? Parang How to say it? yung naghalo-halo ba? Ang tono ng kanyang boses. Siguro, either natatakot, either umiiyak, either hindi natin alam. No? Daniel! Sabi niya, servant of the living God. Pero alam niya, servant of the living God. Has your God, whom you serve continually. Kaya makita natin dito, makikita kay Daniel na si Daniel talagang yung paglilingkod niya. Makikita yung talagang tuloy-tuloy na paglilingkod ni Daniel sa ating Panginoon. Has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? You will just imagine. You will just imagine the king. Yeah? Ang hari, pumunta doon sa lion's den, nakaklose at alam niya na lahat ng maitatapon doon, kakainin yung lion. But this king went. Bakit pumunta doon na sumisigaw? Di ba? Parang may no, kumakakaslada tikas na niya. Kasi alam niya na lahat ng may tatapon doon, kakainin ng layon. Bakit pumunta pa doon at sabi niya, Daniel! Daniel! Servant of the living God! Has your God whom you serve continually been able to rescue you from lions? May pananampalataya itong hari. Pero wala siyang magawa dahil siniliyukan niya. At sa katotohanan, nandoon yung puso. Nandoon yung pag-aalala. The preceding verses, sabi niya, he is trying to rescue, di ba? Daniel. Tingnan nga natin. Daniel answered, O king, live forever. Oh! Daniel lang sumagot si Daniel. Oh, king, live forever! Siguro nag-i-echo yung kung saan yung layon din, ano? Kasi yung in-close nila, yung bato eh. Yan. Bato. Napakinggan ni Daniel ang hari, napakinggan din, kaya sumagot. Hallelujah. Siguro talaga nagpigsama ka ni Jaya Juan. Praise the Lord. Next verse. My God sent his angel and shut the mouths of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, O king. Tingnan ninyo ito My God sent His angel. Tingnan ninyo. Kaya, God can send His angel
to help us, to rescue us Amen. in every situation. He shut the mouths of the lions. Amo tayo mo, dagiti mabuyang tayo nga ka. Kunada de lions. Talaga nga ang gamangalawa. But you see, siguro ang pagtingin ng lion, partner niya si Daniel, no? Kaya talagang hindi niya ginalaw si Daniel. Sabi niya dito, tingnan niyo, my God sent His angel and He shut the mouths of the lion. They have not hurt me. Amen. Hindi isa yung lion. They have not hurt me. The reason is because I was found innocent in His sight. Nor have I ever done any wrong before you, O King. Dalawang bagay. Inusinti ako sa kasalanan sa harap ng Panginoon. Alam ng Panginoon yan. Pangalawa. Pangalawa, sabi niya, I ever done any wrong before you, O King. Wala akong nagawang masama sa iyo, O King. Tingnan ninyo ito. Ito ang maganda. Ito ang magandang aral dito. As long as you are doing right with God, and as long as you are doing right with your employer, wala kang kinatatakutan. Amen. Ipaglalaban ka ni Lord. Ipaglalaban ka sa Diyos mo na pinaglilingkuran mo. Amen? Kaya wala tayong kinatatakutan as long as alam natin na tama yung natin. I-allow man ng Panginoon na mangyayari, but God will rescue us. I-rescue tayo ng Panginoon. At doon na ipapakita ang kanyang miracle. Tingnan ninyo ito. Si Daniel, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan sa Diyos, wala siyang kasalanan sa kanyang employer, kamo na lang. Pero inalaw pa rin ng king na maipasok doon sa lion's den. Pero makita natin dito ang namalinis si Daniel. Gumawa ng paraan ng Panginoon, gumawa ng milagro ang Panginoon. Kaya kahit ganon, hindi pa rin na-hurt si Daniel. Next verse. Sige, basahin ninyo. 1, 2, 3. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no one was found on him because he had trusted in his God. Tingnan ninyo ito, The king was overjoyed and gave order to lift Daniel out of the den. Tingnan ninyo ito, The king ordered that they will throw Daniel in the lion's den. But the Lord, the king, is the one who ordered to lift Daniel out of the den. Sinuti ng bilin na maitapwak, isumutlaan ng bilin, tapos mairwa. You see? Kaya walang katotohanan na maililihim. Totoo yung sabi nila na awan ti mailam mo. Walang maitatago sa Panginoon. Tingnan ninyo yan. Kung inialaw man ng Panginoon, God allowed it so that He will show His miracle. And after that, He will appreciate you just the same. Ayan ang ginawa niya. Naialaw niya kung sino pang ari
na ngipisok, isumat lang ng order ng nanangiruwa. And when Daniel was lifted from the den, no one was found on him because he had trusted in his God. Hallelujah. Trusting God is needed. Magtalot tayo lahat. Mag-trust tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Mag-trust tayo sa salita ng Panginoon. Mag-trust tayo sa pangako ng Panginoon. So, aman, ipagbutingan tayo. Aralin din tayo. Dapat na aralin din tayo. Uray mo idadala sa tayo. Uray mo idadala sa tayo. I tried that also. But, sinanay ko tibagit. Yeah. Sinanay ko tibagit, basta ang mga writer, aramina, kapay duty. Sige lang. Yes. Yes, that. Ang tunukan, rumor man lang Diyos ko. Hallelujah. At isling tayo amin. From head to foot. Napisling ako. Ano yung atitudong kibuko ini? Nabayan na atitudong kibuko ini. Ada tiraso mo angkay na pinababak na kibuko. Pati mo ako patisling. Hinggan ni Saka. Hasta, natatamaga. Eh, buko ini, ganun to, di ba? Umay ko. Tagal yun. Matagal na mahaba ang buhok ko. Pero bakit ko pinaputol? May rason. Kaya matasling tayo talaga sa lahat ng aspeto ng buhay natin. But if we trust God, God is good all the time. Amen. Amen? Next verse. 1, 2, 3. Sige, basahin ninyo. Double chapter lang. Ano natin? At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den, along with their wives and children. And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. Tingnan ninyo ito. Yung falsely accused, nag-accuse kay Daniel. Para maitapon si Daniel doon sa lion's den. Ano ang nangyari? Sila ang naitapon. Kaya kung ano ang itatanim mo, aanihin mo talaga. Aanihin mo talaga. Ganon. Ang problema dito, pag yung asawa nila, ang anak nila, naidamay. Naidamay yung anak at asawa nila. Tingnan ninyo ang kagrabe nito. Yeah? Sabi dito, before they reach the floor of the den, the lions empowered them and crushed all their bones. Talaga nga, haanda ka nga na ilang-drop. Sinipawan na giti lion si Suda. Nagsisinahon na giti pinartida padapos. Pinartida na padapos. Pati dito lang at kinanda. Crush all their bones. Samantala nga ada ni Daniel Ijay. Naitapon si Daniel pero wala. Naka-smile pa rin ang mga lion sa loob. Naka-smile pa rin. We don't know. Either hindi nila nakita si Daniel or ang akala na sa tingin nila is friend nila si Daniel. Ganon. Grabe, no? The lions empowered them and crushed them. Nakita ninyo, nakakita kayo, titao nga, nandong party, kwakot. Ijay, na idistino ako ijay liwan.
I was assigned in Liwan before. Ang laki-laki yung bakay na kung saan ako nakatira. Ang ginawa ko, ilang kwarto yan, tapos ilang ano na naman sa baba. Yung half ng ano sa baba, yan ang pinaka-church. Pero may room na naman sa half niya. Ilang room sa taas. Ang ginawa ko, lininisan ko. Naglinis ako sa room. Natambal akong picture. Inopen ko. Natakot ako. Natakot ako kasi yung picture na yan, picture ng tao pero naatalam na ilugan. Nabangga, binangga nila. Tapos yung ulo, yung utak, naiwarsi-warsi. Napit-pit yung kan. Grabe. Mula nung nakita ko yung parang may takot na ako. Every time na matutulog ako, naiiwanan ko yung tapos palang DJ, yung pansyon niya doon palang sa mataltalyaman ipit. Di tama sila DJ. Grabe yun. I'm just imagining, itong ginawa nila sa mga tao, ginawa ng lion, kinandagot kipian, may DJ. Ay, tanong na DJ Chanda. Nga makita. But you see, makita natin dito, kung sino ang mag-a-accuse, kung sino ang accuser, ay dali. Aanihin nila yan. Aanihin nila yan. Magpakatotoo ka lang, kapatid. Amen. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Imagine, the same lion din, kung saan nila tinapon si Daniel, di ba? The same, pero si Daniel hindi na-hurt. Why? Because of the hand of God. Ganun. Ang pwede lang natin ipagmalaki yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang ating ipagmamalaki sa mundo ito, ang ating pananampalataya, ang ating trust sa Panginoon. Na alam natin, ang Diyos natin ay tapat sa Kanyang salita at hindi niya ito tatalikuran. Next verse. Then the king Darius wrote to all the peoples, nations, and men of every language throughout the land. May you prosper greatly. Next. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God, and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. Oh, hallelujah! Tingnan ninyo. Ang nag-issue ng decree na maitapon si Daniel, siya rin ang nag-issue ng decree na ang mga kingdom, ang mga tao niya doon sa kingdom niya ay dapat ang Diyos ni Daniel ang kanilang pupurihin. Amen. Hallelujah! Tingnan ninyo. Ang hari na nagtapon, siya din ang hari na nag-order na ma-lift up si Daniel. Ang hari na nag-order ng decree para maitapon, siya din ang nag-issue ng decree na purihin ang Diyos ni Daniel. Amen. Praise the Lord. At sabi niya, for He is the living God, and He endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. In-acknowledge din ng hari kung sino ang Diyos ni Daniel. Amen. Hallelujah. Na ang Diyos ni Daniel ay makapangyarihan, buhay, at siya ang dapat sambahin. Alam niyo ang aral na makita dito? Dahil naging totoo si Daniel,
Na-save si Daniel. Hindi lang siya, bakit yung hari? Hindi lang yung hari, ginamit ng Panginoon ang hari para lahat ng tao doon sa kingdom niya ay magpuri sa Diyos ni Daniel. Wow! Tingnan ninyo. That's why, if we persevere, despite of, I tell you, at the end, salvation will come. Kaya kahit anong gagawin nila, tayuan pa rin natin ang katotohanan. Dahil at the end, salvation will come. For our country, our community, our family. Praise the Lord. At kung sino ang gumagawa ng masama para sa mga anak ng Diyos, I tell you, kakainin niya yan at maliligtas din. Hallelujah. Gagawa ng paraan ng Panginoon para maliligtas din. Akala mo na mga matataas na tao. Kung hindi kumilos ang Panginoon para parusahan, either iligtas ng Panginoon. Yan ba ang end? May dalawa pa. Tingnan natin yung end. He rescues and saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Praise the Lord. Nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. At makita natin dito, dahil tinayuan ni Daniel ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, sa kahuli-hulihan, and prosper din ang Panginoon. Iningatan ni Lord, at in-prosper ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Ganun sana yung commitment natin sa Panginoon. Ang commitment natin sa pananalangin natin. Alam niyo, bakit pananalangin dito? Ibig sabihin, commitment natin sa relasyon natin, sa koneksyon natin sa Panginoon. Kailangan alagaan natin yan. Because prayer is a connection. Prayer is a communication. Communication is a relation. Kailangan maiingatan natin yan. Yung commitment natin. Kaya, huwag tayong malidismaya, kung matetesting tayo, mas lalo tayong mas lalo tayong, umingal tayo kumakas dyan. Kung natetesting tayo, mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Mas lalo tayong kumakapit sa Panginoon. Amen? Amen. Kagaya ni Daniel. Ang end nito, kaligtasan. Amen? Nakita natin ang miracle na pinakita ng Panginoon at makita natin dito na tinayuan ni Daniel at sa kahuli-hulihan. Tingnan ninyo, yung nagtapon sa kanya na tao, nag-accuse sa kanya, sila ang nawala. We just talk with the Bishop Cherry, istorya na naginjay kamong consulate na nagsuporta kadagiti Christian activity ini ditoy kat despite that ang dalaga nga kwan inikat da pay ni ipaikat da pay ni bakit na kwan kat naginjay konsul na luwa nga diyay kat nagsarong lagayan na natay. At isa niya po, hindi naman natin ipinanalangin, pero ang Panginoon ang kumilos. Kaya, hindi natutulog ang Diyos. Kahit
Lumapit lang tayo at patuloy natin na ipaglaban ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil buhay ang Diyos natin. Amen. May the Lord bless everyone. Ibalik ko